Inilis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romántico, ako si Gracia, taga Pila, Laguna. Ako'y tumuntong sa edad na 20 anyos nang hindi ko naranasan na magkaroon ng nobyo. Dahil hindi ako gaya ng iba kong mga kababata at kaibigan na nakikipagrelasyon magkaroon lamang ng boyfriend. Pareho kami ng ugali ng kalugar at kaibigan kong si Dino na lumapit sa akin upang magpatulong nang magkaroon siya ng nobya. Gracia, ano gusto mo? Eto menu, order ka na. Ano bang okasyon, Dino? Bakit bigla mo ako naisipang i-treat sa eatery na to? Walang okasyon. May itatanong lang ako sa'yo. Tungkol saan? Ano bang gusto ng isang babae na manliligaw sa kanya? Mali ko. Gracia naman eh. Paano ko malalaman yan? Wala pa namang nanliligaw sa akin. Ganun ba? Bakit na ba na itatanong yan? Kasi may gusto sana akong ligawan. Kaso, hindi ko alam kung paano. Kasi first time pa lang ako manliligaw eh. Bakit naman sa akin mo naisipang magtanong? Kasi babae ka. Siyempre, more or less, alam mo ang gusto ng isang kabaro mo. Alam mo, kahit hindi pa ako nagkaka-boyfriend, iisa lang ang alam kong magugustuhan ng isang babae sa manliligaw sa kanya. Ano? Sabi mo, gagawin ko. Magpakatotoo ka! Dino, may siyota ka na ba? Wala pa, Jonathan. Sino yung nakita kong kasalo mong kumakain sa eatery? Si Gracia yun. Gracia? Yung kaklase natin nung high school. Oo, hindi ko siya nakakilala. Nagpaikli kasi ng buhok. Hindi kagaya nung araw na long hair siya. Magkabarangay lang kami, kaya friend kami. Akala ko pa naman may siyota ka na eh. Malapit na. Sinabi mo yan, ha? Oo. Pangatawanan mo yan. Kasi sa lahat nating magkaklase, ikaw lang yatang walang siyota. Bakit? Ikaw, may girlfriend ka na ba? Meron na. Ako pa. Ito ba namang gandang lalaki kong ito? Mababakante ko sa siyota. Sinong girlfriend mo? Hindi mo kilala pero minsan ipakikilala ko sa sayo. Sige nga. At kapag nagkasyota ako, ipakikilala ko rin sa'yo. Kailan ka bang magkaka-girlfriend? Ako sa'yo, Dino, na hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Totoo yun, Leia. Talaga? Sa itsura mong yan? Parang sanay ka nang makipagrelasyon eh. Kung sakali,
bago pa lang akong magkaka-girlfriend. Kapag ano? Kapag sinagot mo ko, Ano? seryoso ako, Lea. Tagal na ako may gusto sa'yo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtapat. Naku, sorry, Dino. Sorry? Kaibigan ka lang para sa akin. Kaibigan lang? Hindi na hihigit dun. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa unang panliligaw ng kaibigan kong si Dino, ay nabigo siya. At noon ko unang nakitang sakit ng mabigo sa pag-ibig. Uy, Dino, umiiyak ka ba? Sorry, Gracia. Okay lang. Hindi ko lang pigil sarili ko eh. Baka lang isipin ng ibang makakita sa atin na ako nagpapaiyak sa'yo. Okay na ako. Pasensya na, ha. Naparito pa ako sa inyo para lang ingi sa iyong bigat na dinadala ko. Okay lang, naiintindihan kita. Pero hanggang kaibigan lang ang turing sa akin ng babaeng natutuhan kong mahalin. Eh, baka naman sabi niya lang yun. Ha? Gracia? Baka sinusubo ka lang ng babaeng minahal mo para malaman niya kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa kanya. Maaari nga, no? Magpatuloy ka kaya sa panliligaw sa kanya? Sige, susundin ko ang payo mo. Nung malay mo, bukas makalawa, magkaroon ka na rin ng nobya. Mabuti pala. Naisipan kong magbilyar dito sa lugar nyo. Nagkausap tayo. At nalaman kong nabastard ka sa nililigawan mo. Kasi tinanong mo ko kung kailan ko pakikilala sa iyo yung siyota ako eh. Kasi nga, sabi mo sa akin nung huli tayong magkita, magkakasyota ka na. Kasi nga, asang-asa akong sasagutin ako ng babaeng matagal ko ng gusto. Pero sumabla yung pag-aasa ko eh. Huwag kang mag-alala, Dino. Tuturuan kita ng paraan para hindi ka mabasted. Bago mo ako turuan, ipakilala mo muna sa akin yung girlfriend mo. Gusto mong makilala ang siyota ko? Oo. Para maniwala ako sa mga ituturo mo sa akin. Okay, sige. Sa susunod na magkita tayo, kasama ko ng girlfriend ko. Sige. Kapag nakita kong totoong may siyota ka na, susundin ko ang lahat ng ituturo mo sa akin. Tinoy, mabuti pala umattend ako sa pabinyag ng anak ng isa kong kaibigan. Bakit, Gracia? Kasi nagkakilala tayo. Hindi ko kasi napahindian ang paanyayan ng pinsan ko na magninong ako sa anak niya. Kaya kahit malayo itong Laguna sa Maynila, nagpunta ako rito. Nagtatrabaho ka pala sa isang mall sa Maynila? Oo, sales clerk. Alam mo bang pangarap ko makapagtrabaho sa Maynila? Talaga? Oo. Uy, mahirap ba maging sales clerk? Madali lang. Baka naman matulungan mo ako maipasok sa pinagtatrabahuan mong mall. Oo ba? Totoo? Oo. Kung yung iba natutulungan ko, ikaw pa kaya ang hindi? Best friend ka ng pinsan ko. Ay, sige. Mag-a-apply ako sa pinapasukan mong mall. Di, magbigay ka na sa akin ng resume mo. At pagbalik ko sa Maynila, i-apply na kita sa supervisor namin. Sige. Uy, salamat, Tinoy. Kapag okay na, tatawagan na lang kita agad para magkasama tayo sa trabaho. Okay? Mr. Romantico.
Romantiko, nagbigay ako ng resume sa naging kaibigan kong si Tinoy. At inasahan kong tututuhanin niya ang pagtulong sa akin, gaya ng inasahan ni Dino na magiging pagtulong sa kanya ng kaibigan niya. Ano, Dino? Okay ba? Okay ang pagkain sa resto na ito, Jonathan. Hindi ang kinain natin. Si aming tinutukoy ko. Ha? Nilibre kita sa merienda para makilala mo siya. Okay ba, Shota ko? Oo. Okay na okay. Maganda si Ami. Oh. Pareho pala kayong bolero ng kaibigan mo, Jonathan. Hindi bolero yung si Dino. Oo nga, Ami. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi ka ba totoong maganda, maliligo ba ako sa'yo? Oo na. Kaya nga ipinakilala kita kay Dino para maniwala siyang may Shota ako. Para sundin niya ang mga ituturo ko sa kanya. Talagang susundin kita, Jonathan. Para maranasan ko rin ang magkaroon ng girlfriend. Tumatawag sa akin. Si Tinoy! Yung naging friend ko nagtatrabaho sa mall sa Maynila. Ay, sagutin ko. Hello, Tinoy! Hello, Gracia. Kumusta? Okay na yung application form mo. Okay na? Ibig sabihin, tanggap na ako? Oo. Kaya pwede ka na lumuwas next month para magsimula magtrabaho dito sa mall. Naku, thank you talaga. Mahahalikan kita, Tinoy. Thank you. Huwag mo na ako halikan. Baka magselos pa sa akin ang boyfriend mo eh. Wala pa akong boyfriend. Maniwala naman ako sa'yo. Oo nga. Sa maniwala ka't sa hindi, never been touched and never been kissed pa ako since birth. Ganun ba? Oo. Dito sa mall, hindi ka mababakante. Oh? Halos lahat kami magkakasama rito sa trabaho. Kung hindi may asawa na, may jowa na. Oy, trabaho ang ipupunta ko dyan, no? Sabi mo lang yan. Baka wala ka pang isang buwan rito, may boyfriend ka na eh. Sana nga. Hindi. Joke lang, oy. Masaya kang kausap. Kaya sigurado magiging kaibigan mo rin agad ang mga katrabaho natin eh. Okay. See you next month, Tinoy. Kaya lang baka maudlot ang pagpunta at pagtatrabaho mo rito sa Maynila. Ha? Ano naman ang magiging dahilan para hindi ako matuloy magtrabaho dyan sa mall? Kung bigla kang makapag-asawa dyan sa probinsya. Ay, naku, malabo yun. Ha? Paano ako makakapag-asawa? Wala nga akong boyfriend. Pero kung magbo-boyfriend ako, mas gusto ko yung taga rito rin sa probinsya namin. Kaya lang, kailan kaya yun? Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, sa aming mga magkakababata, halos ako na lang yata ang wala pang boyfriend. Kaya pinlano ko ring magkaroon ng karelasyon. At hindi ako matulad sa kaibigan kong si Dino na nabigo sa pag-ibig. Hanggang nagkaroon ako ng kaibigang taga Maynila na tumulong sa akin upang magkatrabaho ako sa mall. Congrats, Gracia. Makapagtatrabaho ka na pala sa Maynila. Next month pa yon, Dino. Kahit pa, sigurado naman yun eh. Kasi nga may tumulong sa akin. Iba talaga kapag may backer. Kung gusto mo, kapag nakapagtrabaho na ako sa mall doon sa Maynila, ikaw naman ang tutulungan ko para magkasama tayo sa trabaho. Salamat na lang. Huh? Ayaw mo makapagtrabaho sa Maynila? Gusto ko rin. Kasi mataas-taas ang pasweldo ron kaysa dito sa probinsya. Bakit ayaw mong tulungan kita kung sakali? Wala ka pa rin namang trabaho dito sa probinsya. Aayusin ko muna ang problema ng puso ko. Hanggang ngayon ba, pinoproblema pa rin ang pagkabigo mo sa iyong nililigawan? Oo. Hindi ko matanggap ang
pagkabigo ko kay Leia. Ay, kung kilala ko lang sana ang babaeng yun, baka matulungan kita. Natulungan mo rin naman ako kahit papaano. Nabigyan mo ako ng pag-asa. Dahil sa advice mong huwag akong sumuko kagad. Magpatuloy ako sa panliligaw ko kay Leia. Okay. Good luck na lang sa'yo. Kung totoong hinala mo, sinusubok lamang ni Leia kung hanggang saan ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya binasted niya ako. Hindi ako titigil sa panliligaw sa kanya hanggat hindi kami nagkakaunawaan. Ami. Jonathan. Dino, darian ka pala. Kanina pa ako dito sa park, Jonathan. Bago pa kayo dumating ni Ami. Natanaw ko nga ang pagdating niyo eh. Kaya lalapit sana ako sa inyo, kaya lang, bigla ko namang hinalikan si Ami. Ugali na kasi nitong kaibigan mo, Dino. Basta nagkaroon ng tiyempo, nakayakap at nakahalik agad sa akin. Siyempre, para ano taging girlfriend kita kung hindi ko maipapadama sa yung pagmamahal ko. Oo nga naman, Ami. Pakakakontra pa ba ako? Nagkampihan na kayo. Kapag nagka-girlfriend na si Dino, siguradong gagawin rin ang ginagawa ko sa'yo. Wala pa bang girlfriend si Dino? Wala pa, Ami. Pero siguradong magkakasyota na siya kapag sinunod niya ang turo ko sa kanya. Kung effective ang turo mo, Jonathan, sa susunod na pagkikita natin dito sa park, may kayakap na ako at kahalikan na rin. Sinabi mo yan, ha? Oo. Aasahan namin yan. Leia, mahal kita. Bitiwan mo kamay ko. Tinapat na kita, hindi ba? Nakaibigan ka lang para sa akin. Pasensya ka na. Inasahan kong nagkaintindihan na tayo. Naparito ka lang sa amin bilang kaibigan, pero makulit ka. Hinawakan mo pang kamay ko. Hindi ko magawang ituring kang kaibigan lang, Leia. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabagong desisyon ko. Hindi maaaring humigit pa sa kaibigan ng turing ko sa'yo. Dahil meron na akong mahal. May mahal ka na? Meron na. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kalimutan mo na ako. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa pangalawang pagkakataon, binasted si Dino ng babaeng minamahal niya. Masamang-masama ang loob niya na naibulala sa akin. Dino, marami ka nang nainom. Sabi ko na siya ang dahilan ng pag-inom ko, Gracia. Ang alam ko, hindi ka sanay sa alak. Kaya akala ko hindi ikaw ang nadaanan ko mag-isang umiinom rito sa harap ng tindahan ng kapitbahay ko. Sakit eh. Sakit. Ano ka ba? Huwag mong dibdibin yung pagkabigo mo. Kaya pala hindi ako matanggap ni Leia. May mahal na pala siyang iba. Ganon? Talaga sigurong hindi siya ang nakalaan para sa'yo. Inaasahan ko pa naman na magiging kami. Hindi lang naman ang Leia na yun ang babae sa mundo. Kaya nga hindi pa man nangarap na ako para sa amin. Kalimutan mo na lang siya. Paano ko malilimot ang isang babae kay tagal kong dinambala sa puso ko at pinangarap kong makasama habang buhay? Paano, Gracia? Baling mo na lang sa ibang pagmamahal mo. No. Ewan ko kung magagawa ko yun. Magagawa mo kung gugustuhin mo. Ayoko na, Gracia. Ayoko nang magmahal pa. Masakit, mabigo.
Napakasakit. Oh. Oh, Dino, mamili ka na ng GRO na mga ka-table mo. Tina, Jonathan. Sige na. Kailan kita na isama rito sa beer house, kaya akong taya. Okay na sa akin yung uminom ng konti. Mag-table ka ng chicks para masanay ka sa babae. Para sa susunod na manligaw ka, hindi ka na mabasted. Para masunod mo na ang mga turo ko sa'yo. Sinunod ko naman ang turo mo, ah. Dinaan mo sa bilis ang paliligaw mo? Oo. Gaya ng sabi mo, hawakan ko yung kamay nung nililigawan ko. Pero halos tabigin niya yung kamay ko eh. Sana, niyakap at hinalikan mo. Paano ko gagawin yun? Meron na pala siyang ibang mahal. Kahit may iba pang mahal ang isang babae, kapag dinaan mo sa bilis, hindi na makakatangi sa'yo yun. Oh? Mahirap yung sinasabi mo. Hina naman ang loob mo eh. Hindi ko kaya yun eh. Ako nga, basta't nagkaroon ng pagkakataon, gagawin ko pa sa ibang babaeng itinuturo ko sa'yo. Makakapanligaw ka pa ba ng iba may girlfriend ka na? Bakit naman hindi? Jonathan, basta't sinabi ko, gagawin ko, Dino. At kaya kong patunayan yan sa'yo. Kaya kong magbilang ng siyota. Gracia. Natatandaan mo pa ba ako? Pwede ko ba namang makalimutan ng kaklase ko nun sa high school na saksakan ng pilyo? Hindi naman. Anong hindi? Ilang kaklaseng babae ba natin ang napaiyak mo noon dahil sa pambubuli mo sa kanila? Likas lang naiyakin yung ilang kaklase natin na binibiro ko. Buti na lang hindi mo ako napagtripan noon. Paano naman kita mabibiro noon? Masyado kang tahimik at seryoso. Noon yon. Hindi na ba ngayon? Hindi na. Anong gusto mong biro at makikipagbiroan ako sa'yo? Saan ba lakad mo? Manunood ako ng tugtugan ng mga banda sa plaza. Ganun ba? Samahan na kita. Ay, wag na. Baka may magselos pa sa akin. Manonood na rin ako ng tugtugan ng banda. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasamahan kita sa plaza. Okay? Mr. Romántico. Mr. Romántico, naging mapilit si Jonathan na samahan ako sa panonood ng tugtugan ng banda. Nasa plaza na kami nang tumawag sa akin ang kaibigan kong si Tinoy. Doon tayo sa pumasto. Ang dami naman tao rito sa plaza, Gracia? Mga excited kasi malapit ang magsimula ang tugtugan ng mga banda. Oo nga. Kaya nga lalayo muna ako sandali sa'yo, ha? Medyo maingay kasi dito sa napwestuhan natin. Lalayo muna ako ng konti para magkausap kami mabuti ng kaibigan kong tumawag sa akin. Sige, okay. Hello, Tinoy. Gracia, parang maraming tao dyan sa kinaroroonan. Nasa plaza ako Plaza? Oo. Magkakaroon kasi ng tugtugan ng mga banda rito sa probinsya namin ngayon. Na malapit na magsimula. Ganun ba? Oo. Masaya yan. Kapag nagsimula na ang tugtugan, mahirap na tayong magkausap. Hindi naman tayo matagal mag-uusap Tinawagan lang kita para ipaalala sa iyo ang pagluwas mo rito sa Maynila next month. Alam ko yun. Baka ka ako makakalimutan mo Marami kasi nag-a-apply sa mall. Kapag hindi ka nakarating dito sa Maynila sa tamang araw, baka sa iba maibigay ang pwestong ina-applyan mo. Siguradong darating ako dyan. Hindi ko maaaring ipagwalang bahala ang pagkakataon kung makapagtrabaho sa Maynila. Ang ganda. Magaganda talaga mga kanta ng band na yan na nagpe-perform, Jonathan. Gracia, hindi pagkanta ng bandang tinutukoy ko, kundi ikaw. Sus, bola. Ang ganda mo ngayon.
Di mo nga ako pinapansin nung nasa high school tayo eh. Kasi hindi ka pa nag-aayos nun eh. Pero ngayong 20 ka na, marunong ka na mag-aayos ng sarili. Siyempre. Bagay sa'yo maikling buhok. Talaga? Oo. Mabuti na lang, nagkita tayo kanina. At nagkasabay sa panonood ng band dito sa plaza. Ano naman ang kabutihan na nagkita tayo? Eh, may pagsisisihan ako kapag naunahan pa ako ng iba sa'yo. Gracia, ang lambot ang kamay mo. Tigilan mo nga ako. Baka maniwala ako sa'yo. Eh, kung sakali bang totoong manligaw ko sa'yo, may pag-asa ba ako? Kailangan ba bang sagutin kita? Eh, kanina mo pa hawak ang kamay ko. Tayo na, ha? Wala nang bawian yan. Tayo na mula ngayon. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, habang naghihintay ako ng resulta sa pinag-a-applyan kong mall sa Maynila, tinulungan ko ang kaibigan kong si Dino na magkaroon ng nobya. Subalit, nabigo pa rin siya sa kanyang niligawan na may mahal na palang iba. Nang magkaroon naman ng tugtugan ng mga banda sa plaza, nakasama ko sa panunood ang dating kaklase kong si Jonathan. Doon nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman siya kaagad. Ano, Gracia? Kayo na ni Jonathan? Ikaw pa lang napagsabihan ko niyan. Ipinaalam ko sa'yo bago ako magtrabaho sa Maynila next month. Para kung sakali, may gwardya ako kay Jonathan. Buti pala nagkasalubong tayo dito sa kalye. Nalaman ko tungkol sa inyo. Last week lang naging kami. Habang nanonood kami ng mga banda na nag-perform dito sa probinsya. Bakit naman sa lahat ng manliligaw sa'yo, si Jonathan pang sinagot mo? Type daw niya ako. Type ko rin siya. Kaya din ako nagpakipot pa. Sana pala nagkausap tayo tungkol kay Jonathan bago naging kayo. Huh? Bakit? Ayaw mo ba nun? Kabarkada mo rin na naging boyfriend ko. Kaibigan din kita, Gracia. Kaya ayoko masaktan ka. Bakit ako masasaktan? Okay naman si Jonathan, ah. Okay siyang katropa. Galante. Mahusay makisama. Pero may syota na siya. Huh? May girlfriend na si Jonathan? Meron na. Mag-1 year na raw sila ng jowa niya. Bakit hindi niya sinabi sa akin yun? Ngayong nalaman mong namamangka si Jonathan sa 2 ilog, patuloy ka pa bang makikipagrelasyon sa boyfriend mo? Kahit 2 kayo sa buhay niya? Sabayan dito sa kalye. Wala naman akong ginagawang masama, Lea. Kinakausap lang kita. Baka kasi isipin na makakakita sa atin na boyfriend kita. Ano problema ron? Di ba sinabi ko na sa'yo, may mahal na akong iba? Nagtanong-tanong ako at nalaman ko, wala ka pang boyfriend. Malapit na. Baka naman sabi mo lang yan. Yun ang totoo. Sino ba sinasabi mong mahal mong iba? Saka mo na lang malalaman. Lea. Basta, huwag mo na ako sabayan para hindi tayo magkaroon ng problema. Okay. Usapan to, Lea. Titigil na ako sa panliligaw sa'yo. Basta nakita ko na may boyfriend ka na. Tino? Pero hanggat hindi ko napapatunayan na totoong may mahal ka ng iba, patuloy kong ipaglalaban ang damdamin ko sa'yo. Tagal namang bumiyahe pa Maynila nitong bus na nasakyan ko. Nagpupuno pa kasi ng mga pasahero eh. Uy, salamat sa paghatid mo sa akin dito sa terminal, ha? Maaari ba namang hindi kita ihatid? Girlfriend kita? Sayang nga lang. Sayang ang ano?
Mahigit 1 linggo pa lang na nagiging tayo, lalayo ka na sa akin. Aalis ka na rito sa probinsya. Nagtatrabaho ka na sa Maynila. Okay lang naman yun. Hindi pa nga tayo nakakapag-date. Pagsalita ka, parang ako lang babae sa buhay mo. Yun naman totoo. Ay, Jonathan. Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Wala. Gracia, maniwala ka sa akin. Ikaw lamang ang babae sa buhay ko. Ikaw at wala nang iba. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ko tinapat si Jonathan na alam kong may iba siyang girlfriend bukod sa akin. Dahil ayoko mag-away kami at magkasira ng boyfriend ko. Oh, Dino, paabot nga ng tiririt. Oh, eto. Thank you, ah. Jonathan, sinasabi ko sa'yo, Walang problema roon, Dino. hindi ba problema yung 2 girlfriend mo? Meron nga iba. 3 o 4 pa ang jowa eh. Pati si Gracia pinatulan mo. Alam mo namang magkaibigan kami. Oo kaysa naman mapunta pa sa iba si Gracia. Sayang din siya. Ginagawa mong laro ang pag-ibig. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dadalawin ko siya sa Maynila. Jonathan, baka pwedeng tapusin mo na yung pakikipagrelasyon mo kay Gracia. Dino, ako nang makikiusap sa'yo na huwag mong ipaalam sa kanya na 2 sila sa buhay ko. Makontento ka na sa isang girlfriend. Kapag nalaman ni Ami na may iba ka pang syota, baka magkagulo sila ni Gracia. Oh, bakit ka napailing, Tinoy? Gracia, matagal na kitang itinuring na kaibigan. Kahit bago pa lang tayo nagkasama sa pagiging sales clerk dito sa mall. Salamat. Hindi na rin iba ang turing ko sa'yo. Maaari ba kitang payuhan? Tungkol saan? Tungkol sa naikwento mo sa akin habang wala pa tayong customer na nakipag-boyfriend ka pa rin sa kaprobinsya mo kahit alam mong may girlfriend na siya. Kasi mahal daw niya ako. Mali yun eh. Alam ko namang mali yun. Pero ano magagawa ko? Mahal ko si Jonathan at ayoko mawala siya sa akin. Huwag kang maging sunod-sunuran sa idinidikta ng puso mo. Dahil karaniwan ng mali ang nararamdaman kaysa iniisip. Ewan ko. Totoo yun. Kaya nga ginawang mas mataas ang ulo kaysa sa puso. Para mas bigyan natin ng prioridad ang sinasabi ng isip na kadalasang tama. Ay, salamat na lang sa payo mo, Tinoy. Nasa sayo na yun kung susundin mo o hindi ang payo ko, Gracia. At patuloy ka pa rin makipag-boyfriend sa alam mong karelasyon na ng iba. Pero may kasabihan din, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung hindi, baka... Baka ano? Baka makarma ka. Salamat. Pinagbigyan mo ko sa anyaya kung magmerienda tayo. Gusto kong malaman kung ano yung mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin, Dino. Niyaya kita rito para malaman mo ang totoo. Anong totoo? Kaibigan ko si Jonathan. Oh. Kaya gusto kong itamang maling ginagawa niya. Pero ayaw niya ako sundin. Bakit? Ano bang problema ni Jonathan? Niloloko ka niya. Ano? Niloloko ako ng boyfriend ko? 2 kayong girlfriend niya. Ha?
Huwag na lang sanang malaman ni Jonathan na ako nagsabi sa'yo. Okay, hindi niya malalaman na nagsumbong ka sa akin. Salamat. Ayokong sumama ang loob sa akin ng kaibigan ko. Pero kukumprontahin ko si Jonathan. Hindi ako papayag na patuloy niya akong lokohin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, lingid sa akin, ipinaalam din ni Dino sa isa pang girlfriend ni Jonathan na dalawa kaming karelasyon nito. Hinarap ang boyfriend ko ng karibal ko sa kanya. Ami. Oh. Halik ni Judas. Anong halik ni Judas? Mahalik-halik ka pa. Niloloko mo naman ako. Ha? Ami, hindi kita niloloko. Anong hindi niloloko? Hindi totoo yung sumbong sa akin na dalawa kami na girlfriend mo? Sino nagsumbong sa'yo? Hindi na mahalagang malaman mo. Ami, ikaw lang ang karelasyon ko. Lokohin mo sarili mo. Paniwala ka sa akin. Oo. Ilan mo ang pagkalik sa akin? Teka nga. Sino ba nagsumbong sa'yo? Na dalawa kayong girlfriend ko? Naninira lang yun sa akin. At bakit naman may maninira sa'yo? Para maagaw ka sa akin. Oh, talaga? Ami, akong boyfriend mo. Akong paniwalaan mo. Huwag ang ibang tao. Para hindi masira ang relasyon natin. Okay? Sino kaya itong tumatawag sa akin? Number lang? Hello? Hello, Gracia? Ako nga, si Gracia. Sino to? Ami. Kilala ba kita? Hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako tinawagan? Dahil inahas mo ang boyfriend ko na si Jonathan. Ano bang pinagsasasabi mo? Ay, di ba huwag ka nang magmaang-maangan pa dyan? Ay, teka lang ha. Huwag kang magalit. Ani? Ami ang pangalan ko. Ami, wala akong alam sa ibinibintang mo sa akin. Alam kong hindi magsisinungaling yung nagsumbong sa akin na girlfriend ka rin ni Jonathan. Kaya pinagtanong kita, pati yung cellphone number mo. At kaya nagpakilala ako sa'yo. Naniniwala akong girlfriend ka ni Jonathan para matawagan mo ako dito sa Maynila. O kung alam mong boyfriend ko na siya, bakit nakipagrelasyon ka pa sa kanya? Hindi ko boyfriend si Jonathan. Ha? Marami akong naririnig tungkol sa inyo. Huwag kang maniwala sa chismis. Kaibigan ko lang si Jonathan. Nagkikita at nagkakausap lang kami dun sa probinsya. Dahil dati kaming magkaklase noon sa high school. Siguruhin mo na hindi mo ako tinotraidor, Gracia. Masama akong magalit. Masama akong kaaway. Ami... Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, isang araw dumating si Jonathan sa mall na pinapasukan ko sa Maynila. Nang mag-uwian na, inihatid niya ako sa tinitirhan ko at doon may nangyari sa amin. Kasunod noon, nagkasakit ako ng dengue kaya napilitan ako magbakasyon sa probinsya. Noon ako tinapat ni Jonathan na ako ang mas mahal niya kesa sa girlfriend din niyang si Ami. Mabuti gumaling ka na sa sakit mo, Gracia. Nakapamasyal tayo rito sa park. Jonathan, may babaeng lumapit sa likuran natin. Ha? Sinong... Ako, Jonathan. Ami? Siya si Ami? Na-girlfriend mo? Ako nga. Ngayon, Gracia, ngayon mo sabihin na magkaibigan lang kayo ni Jonathan. Ngayon nagkaharap-harap tayong tatlo. Nasa halip kami yung magkasama, kayo ang magka-date. Ami, nasa park tayo. Okay lang na sinundan mo kami rito. Siguro, talagang sinadya na ng pagkakataon na magkita-kita tayo para matapos ng magulong sitwasyon nating tatlo. Ikaw ang nagpagulo sa relasyon namin ng boyfriend ko. Huwag mo akong pandilatan.
At pagtaasan ng boses. Teka, huwag kayong mag-away. Alam mo, Gracia, makasarili ka eh. Ahas ka, traidor. Ami. Alam mo na may girlfriend to si Jonathan. Nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya? Sarili mo kabaro, tinraidor mo? Wala kang awa, wala kang konsensya, wala kang tama kwentang na. babae, wala kang kwentang tao! Hindi ako makikipagrelasyon kay Jonathan kung hindi siya nanligaw sa akin. Jonathan! Sabi mo ako lang babae sa buhay mo. Sorry, Ami. Niloko mo ko. Pinapaniwala mo akong dapat ka sa akin. Ami, Pero kasi- may iba ka ba palang girlfriend? Sandali. Manloloko ka! Ami, Manloloko ka! Manloloko ka! Tama na, Ami, tama na. Ko. Huwag mo saktan si Jonathan! Isa ka pa! Mga agaw ng boyfriend na may boyfriend! Halika! Abi! Kalbing kita! Abi, Gracia! Ayaw mo bitiwan, ha? Sasabunutan din kita! Gracia, tama na! Taro na, ha? Tama na yun, Ami! Gracia! Awat na kayo, awat na! Gracia, huwag ka nang umiyak. Sobrang bayolente ng amin na yon. Kung hindi mo siya nailayo agad sa akin, baka nalagas ang buko sa pagsabunot siya sa akin. Nakita mo naman, di ba? Hindi ako pumayag na saktan ka niya. At pinabayaan ko siyang umuwing mag-isa. Hindi kaya mo na. Inihatid pa rito sa inyo. Kaya nga, nagpapasalamat ako. Hindi siyang kinampihan mo. Hindi ka na aaway ni Ami. Nakipag-break ka na sa kanya? Nakipag-break na siya sa akin. Di pwede na tayong pakasal? Kasal? Oo, pwede na tayong pakasal dahil wala nang sagabal sa relasyon natin, hindi ba? Hindi ba? Gracia, wala pa sa isip kong pag-aasawa. Paano? Habang panahon na lang ba ako magiging girlfriend mo? Mr. Romantico. Mr. Romantico, parang gustong sumama ng loob ko na tumanggi si Jonathan na pakasalan ako. Kayong mayroon na siyang dapat panagutan sa akin. Masakit isipin. Tinoy, lalabuan ako kay Jonathan. Ang relasyon nyo ang malabo. Nagbalik ako rito sa trabaho ko sa Maynila nang hindi ko nalinawan sa kanya kung ano ba talagang plano niya sa aming dalawa. Malinaw na wala siyang plano para sa inyo. Wala na sila nung unang girlfriend niya. Pero hindi garantiya yun na ikaw na lang ang babae para sa boyfriend mo. Anong ibig mong sabihin? Kung nagawa niyang lokohin ang unang girlfriend niya, na kasi siguro ka bang hindi ka rin niya lolokohin? Hello? Hello? Lea? Ako nga, Dino. Oh, pinaligaya mo ako. Huwag ka muna matuwa. Iisang alam kong dahilan ng pagtawag mo sa akin. Ano ba sa akala mo kaya tinawagan kita? Napag-isip-isip mo na higit pa sa kaibigan lang ang turing mo sa akin, di ba? Dino, hindi nagbabagong damdamin ko sa'yo. Kaibigan ka lang para sa akin hanggang ngayon. Bakit ka napatawag? Hindi ba sabi ko sa'yo, isang araw ipakikilala ko sa'yo ang sinasabi kong mahal ko? Lea? Pumarito ka sa amin bukas ng gabi, Dino. At makikilala mo na kung sino ang mahal ko. Natiyak na ikagugulat mo kung sino. Niloloko ako ni Jonathan? Ilang linggo na, Gracia. Hindi ko lang naipaalam agad sa'yo. May ibang girlfriend si Jonathan bukod sa akin? Oo,
Kaya pinuntahan kita. Ang alam ko, ako na lang ang girlfriend niya mula nang makipag-break sa kanya si Ami. Yun din ang alam ko. Sangasa pa naman ako na tapat siya sa akin. Na ako na lang ang babae sa buhay niya. Hindi ko nga akalain. Pero si Jonathan pala ang tinutukoy ng nililigawan ko. Na ipakikilala niya sa aking mahal niya at nagmamahal din sa kanya. Kasya, alam ko kung bakit ka umuwi rito sa probinsya. Birthday ni Jonathan sa makalawa. Kaya nag-leave ako sa trabaho. Kaya inilabas ko lahat ng ipon ko para surprisahin si Jonathan. Para bigyan siya ng mamahaling regalo ng magarbong party. Pero ano to? Ano ang isasalubong niya sa akin sa lahat ng magandang plano ko para sa birthday niya? Anong isusukli niya? Ano? Ito bang mapapala ako sa pakikipagrelasyon sa kanya? Sa pagmamahal ko sa kanya? Ano kuhin niya ako? Naintindihan ko ang damdamin mo. Sayang lang ang pagtitiwala at pagmamahal ko sa kanya. Sayang lang. Kahit kaibigan ko si Jonathan, hindi ako pabor sa pagiging palikero niya. Salamat. Ipinaalam mo sa akin ng totoo. Nagmamalasakit lang ako sa iyo, Gracia. At naaawa. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Pero sana, hindi ako madamay sa problema mo kay Jonathan, ha? Huwag kang mag-alala. Kasi hindi malalaman ni Jonathan na ikaw ang nagsumbong sa akin. Pero kukomprontahin ko siya. Hindi ako papayag na patuloy niya ako lokohin. Hindi! Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa kabila ng galit ko kay Jonathan, hindi ko siya tinawagan. Sinadya kong hulihin siya sa akto na niloloko niya ako. Leia, hindi ko magagawang lokohin ka. Jonathan, sabi sa akin ng mga pinsan ko, narito rin sa resort at nakikipag-celebrate sa birthday mo yung girlfriend mong nagtatrabaho sa Maynila. Oh, may nakita ka bang ibang babaeng inasikas ko bukod sa'yo? Eh, sa bagay nga. Hindi ko magagawang ipagpalit ka sa iba, Leia. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Ha? Oh, sino yung babaeng biglang umiyak yata sa di kalayuan sa atin? Huwag mo siyang intindihin. Isang kaibigan ko lang yun na may problema yata. Teka, kausapin ko nga muna sandali. At baka may maitulong ako sa kanya, ha? Sige, kausapin ko din muna yung mga pinsan ko, ha? Okay, see you later. Okay. Gracia. Kaya pala mula nang dumating ako rito sa probinsya, hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Totoo palang sumbong sa akin na niloloko mo ako, na bukod sa akin na iba ka pang girlfriend. Sinong nagsumbong sa'yo? Hindi na importanteng malaman mo. Gracia, Jonathan! hindi tayo magtatalo. Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Nang mahalin kita, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng oras, panahon, pagtitiwala, pagmamahal. Lahat! Huwag kang sumigaw. Lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo ginawa ko para sa iyo. Isinangtabi ko ang sasabihin ng ibang tao, ang galit ng unang girlfriend mo, ang pag-uusig na sariling konsensya ko. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Pero ano to? Anong isinukli mo sa lahat ng pagsasakripisyo at pagmamahal ko sa iyo, ha? Ano? Niloko mo ako! Pinagtaksilan! Gracia, wag mo akong sumbatan. Hayaan mo lang ako mag-enjoy sa ginagawa ko para wala tayong maging problema. Hindi ko kayang patuloy mo akong lokohin. Hindi ko kayang may kahati ako sa atensyon at pagmamahal mo. Kung talagang mahal mo ko, maiintindihan mo ako.
unawain, pagpapasensyahan. Tapusin mo ang relasyon mo sa ibang babae. Paano kung hindi ko magawang gusto mo? Kung hindi mo kayang maging tapat sa akin, tapos na sa akin ang lahat! Paalam na! Paalam na, aking mahal. Oh, babalik ka rito sa Maynila, saka ka magpoproblema at iiyak. Pwede ba huwag kang tanga? Sabihin mo ng tanga ako. Gaga, baliw. Matatanggap ko lahat. Anong sasabihin mo? Okay lang na iyakan mo ang isang lalaki nagmamahal sa'yo at nagpapahalaga sa damdamin mo, sa pagkatao mo. Pero harap-harapan ka ng niloloko ng dating boyfriend mo. Pinoproblema mo pa siya. Iniiyakan mo pa. Masakit kasi eh. Napakasakit na bukod sa akin may karelasyon pa pala siyang ibang babae. Iniisip mo ba yan noon? Pinahalagahan mo ba noon ang damdamin ng unang girlfriend ni Jonathan na maging boyfriend mo siya? Hindi. Kahit alam mong may girlfriend na si Jonathan noon, nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya. Binaliwala mo na may ibang masasaktan at iiyak dahil sa'yo. Ang naranasan nun ng unang girlfriend ni Jonathan ang naging katayuan ko ngayon. Niloloko, kinakawawa, pinagtataksilan. O ano pang iniiyak mo? Tapos na sa inyo ang lahat. Sobrang sama ng loob ko kaya nagawa ko makipag-break sa kanya. Tama lang yun. Kaysa patuloy kang niloloko, nasasaktan, lumuluha at nagdurusa. Paano hindi ako masasaktan at hindi luluha? Kahit wala na kami ni Jonathan, mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Gracia. Pero kahit pa mahal na mahal ko pa rin siya, tapos na sa amin ang lahat. Hindi ko na mababawi ang nasabi ko na sa kanya na paalam na. Mr. Romántico. Mr. Romántico, hindi na ako nakipagbalikan pa kay Jonathan. Sinikap ko na lamang naburahin siya sa aking puso at hindi naman ako nabigo. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti ring napawi ang sakit at hapdi sa damdamin ko na idinulot sa akin ni Jonathan. Hanggang dito na lamang ang inyong taga-subaybay, Gracia. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Bobby Cruz, Chiquit Amor, Phil Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, sa direksyon ni Chiquit Amor. Mga giliw naming taga-subaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muling, ako po ang inyong Mr. Romántico.